Hello guys, so today gagawa tayo ng initial review para dito sa ating bagong machine na nabili from Dragonhawk. So this Mass Archer 2 Rainbow Tattoo. So sobrang ganda ng machine na to sana, pero meron siyang mga disadvantages. So first, review muna natin yung kanyang mga features guys. So this one have 2100 milliamps. So sobrang yung battery niya is malaki yung capacity niya dahil 2100 compare doon sa mga Fluxmax na clone na 2000 lang. So ito 2100. Pero in compare guys, doon sa Fluxmax clone, mas madaling malubat ito compare doon. Kasi is yung LCD niya guys, if you try to see, multicolor siya, so kakain talaga siya ng battery. So compare doon sa ating Fluxmax is matagal yun malubat. And this machine have 3.5 lang yung stroke niya. So na-try ko na ito sa mga several works na ginawa ko the past few weeks. So hindi siya capable sa tribal, mga solid lines, so yung solid na shading, color pack. So parang mahirap siyang papasukin compare doon sa ating Fluxmax na clone. So napansin ko rin na kahit taasan mo na yung voltahe niya, taasan mo na yung kanyang voltahe, mahina pa rin yung kanyang palo. So that is because this machine is designed for PMU, so permanent makeup. So this is used for cosmetic tattoo. So kaya hindi siya ganoon ka lakas yung kanyang palo. So compare doon sa other machines na nabili natin. So meron din naman siyang advantage guys, dahil doon very nice siya gamitin sa mga soft shading. So pag gagawa tayo ng mga portrait, yung mga very soft shading natin guys, so madaling i-achieve sa machine na to compare doon sa ating Fluxmax clone na ginagamit natin. So magkakaroon ka ng battery anxiety yung tawag doon, dahil power anxiety, dahil hindi siya ganun katagal. So I think mga 5 hours siguro, so malolobat na siya kasi dahil dito sa kanyang display, so kumakain talaga siya ng power. And then yung kanyang design din guys is hindi siya madaling mag-adjust ng needle size. Like pag ikot-ikot mo ng ganyan, dito naka grip siya, grip tape. Pag iikot mo siya, so hindi ganun kaganda. Masisira yung cover mo pag mag-adjust ka, palit ka na lang uli. So compare doon sa other machines na hanggang dito yung grip, pag ikot mo, so very very convenient lang siya ikutin para i-adjust yung haba ng needle. So pag ito, so masisira yung wrap natin. So pag gagamit ka nito, it's best for pangisahang needle lang. Like kung gagamitin mo siya ng shader, so shader lang siya talaga lahat para hindi ka na mag-adjust ng needle. So yun guys, hindi siya capable sa lahat ng uri ng trabaho sa tattoo. So this is not capable to all kinds of tattoo works, like solid lines, solid color pack like the tribal. So patatagalan ka pag ito yung ginamit mo sa tribal guys. So it will take time for you to do some very solid color black pack on the tattoo.
So this machine is designed for very soft shading, at it's also designed for permanent makeup. So para sa price naman niya guys na $200, so para sa akin parang hindi siya ganun ka worth it, kasi sobrang mahal compared doon sa other machines na ginagamit natin. Pero hindi natin alam dahil hindi pa natin siya na-try talaga ng bugbugan na trabaho. So pag aabot siya ng more than 2 years, so doon ko siguro masasabi na worth it yung kanyang price or presyo. Kasi compare doon sa mga nabili natin na mga machines na magandang gamitin na pwedeng pang all around, nasa mga $100 lang siya guys. This one is $200. So yung other machines na ginagamit natin nasa mga $100 lang. Pero yung lifespan ng mga machines na yun is nasa 2 years lang. So after 2 years, maraming problema ka ng ma-encounter sa machine, so kailangan mo nang i-replace. This one hindi pa natin talaga na try for very long session talaga na everyday mo siyang gagamitin, kasi nga hindi siya pang all around na machine. So hindi natin siya magagamit for all kinds of work. So ayun guys, yun lang po yung mga initial review na aking may share sa machine na to. So if you have any questions, comment lang sa comment section. Okay, thank you guys.